Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning, Pilipinas! Time check muna tayo. Ang Philippine Standard Time po natin, alas 5 na po ng umaga. Kamusta po kayo? Gising at bangon na po tayong lahat. At huwag po natin kakalimutang kumain ng almusal, ha? Kailangan po natin ng energy para ma-accomplish po natin lahat ng mga gawain po natin ngayong araw. At kailangan din po natin ng prayers para magabayan po tayo ni Lord. At bukod po dyan, syempre, kailangan din po natin ng mga balita at impormasyon para naman po maging updated po tayo, lalong-lalo na sa lagay po ng ating panahon. Dito rin po kasi natin malalaman kung swak nga ba ang mga plano natin para sa mga susunod na oras. Huwag po kayo maglala dahil kami na po ang bahala dyan, live mula sa Pag-asa Weather and Forecasting Center. Ito po ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, una maghatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Mapapanig kami via online streaming sa www.ptv.ph. Kasama niyo po ngayon Tuesday morning, November 25, 2014. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. At mga kababayan, habang maaga pa, mahalaga po na malaman na po natin ang inaasahan po nating weather conditions sa mga susunod na oras. Kaya naman sa puntong ito, makakasama na po natin ang isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa, walang iba kundi si Ms. Glyza Escolar. Good morning, Ms. Escolar. Good morning sa iyo, Amor, at sa lahat ng nanonood ng Panahon TV. Ms. Escolar, unahin na po natin ito dahil nga po kahapon ay panibagong low pressure area ang namataan po ng Pag-asa sa east ng Philippine Area of Responsibility. Ano na po bang update natin dito? At ano po ba inaasahan po natin? Malaki ba ang tsansa na ito ay ma-develop sa pagiging isang ganap na bagyo sa mga susunod na oras? Ang development, Amor, sa nasabing low pressure area, nakapasok na po ito ng Philippine Area of Responsibility at huli nating namataan sa layong 880 kilometers silangan na po ng Mindanao. Ito po ay sa ngayon mababa po ang chance na mag-iisang ganap na bagyo dahil po yung hangin sa surface o sa ground at yung hangin po dun sa taas ay malaki po yung diferensya, yung tinatawag nating vertical wind shear. So tinitingnan po natin o minomonitor pa rin po natin yan dahil sa ngayon po, base na rin po sa kanyang vertical wind shear ay mababa po ang chance nito mag-iisang ganap na bagyo. At samantala, ang magiging path po nito, ito po sa bukas ay dadaan po dito sa Eastern Visayas at sa Visayas region dadaan po ito ng Thursday at Friday po ay dito na po ito sa may bandang Northern Palawan na makakaapekto rin po sa Western Visayas at Southern Luzon. Samantala, pagdating po ng Sabado at Linggo ay tuluyan na po itong makakarating dito po sa West Philippine Sea. Okay, so yan po, nalaman na po natin ang update tungkol po dito sa binabantayan po nating low pressure area. Nakapasok na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility at ayon naman po kay Ms. Escolar, sa ngayon po ay maliit pa po yung chance na ito po ay ma-develop sa pagiging isang ganap na bagyo. Gayunpaman, inaasahan po natin yung magiging track po nito ay maaari po yan lumapit o dumaan dito po sa may Eastern Visayas o dyan po sa may Visayas region. Yan po ay sa darating na araw po ng Huwebes. Kaya patuloy po nating babantayan ang magiging mga pagbabago sa lagay nito sa mga susunod pang mga araw. At Ms. Escolar, eto naman po, ngayong araw na ito, ano po ba ang ating mga weather systems ay iirad? Bukod po dito, sa inaasahan po natin na paglapit palalo nito po nga low pressure area, ano po ba magiging epekto rin ng iba pa mga weather systems sa ating lagay ng panahon? Ayon po yan sa inyong 5 AM weather forecast. Bukod po dito sa low pressure area, ang tanging nakakaapekto po sa buong bansa ay ang tinatawag po nating easterlies. Ito po yung hangin na galing North Pacific High o galing Dagat Pasipiko at ito po ay yung umiihip dito po sa ating bansa. Kaya naman po buong bansa ay asahang magiging bahagyang maulap ang kalangitan at ang tanging mga pag-ulan lamang po ay localized thunderstorms o yung mga pulu-pulong mga pag-ulan. Okay, magandang balita yan para sa ating lahat na sa ngayon naman po wala pa pong epekto, na direktang epekto itong low pressure area na nasa loob ng ating parsa ngayon. Ito po nga easterlies pa rin ang dominant weather system. Magdudulot naman po ito ng magandang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa, maliban na lamang sa mga pulo-pulo pa rin ng mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Lalong-lalo na po yan mamayang hapon o kaya naman ay sa gabi. At ito nga po, Ms. Escolar, bahagya pong humina ang epekto nitong hanging amihan ng northeast monsoon at ito naman tuloy-tuloy naman itong pag-epekto sa atin nitong easterly. So tingnan natin paano ba nito naapektuhan ang lagay ng ating mga temperatura. Ano po ba ang limang lowest temperatures na naitala po ng Pag-asa kahapon araw ng Lunes at ano na po ba yung assessment po natin dito?
Dahil nga po easterlies ang umiiral dito po sa buong bansa, wala pong gaanong pagbabago sa minimum temperature na naitala sa iba't ibang lugar, lalo na po dito sa may Baguio City. Sa Baguio City po ay 15.2 degrees Celsius po ang naitala kahapon, samantala sa Malaybalay ay 18.0 at sa Basco naman ay 21.2. Dito naman po sa Lawag ay nasa 21.6, samantala dito po sa Vigan ay nasa 22.7. Pero normal pa rin po ito dahil sa buwan ng Nobyembre hindi pa naman po talaga nagkakaroon ng significant na pagbaba ang minimum temperature. Kaya mararamdaman po natin ang talagang malamig na madaling araw sa buwan po ng Disyembre. Ay tuloy-tuloy po yan hanggang Enero at Pebrero. Okay, so dito pala sa Baguio City natin na itala pa rin itong lowest temperature na umabot ng 15.2 degrees Celsius. Yan po ay kahapon, araw po ng Lunes. At nabanggit naman ni Ms. Escolar, wala naman tayong dapat ikabahala dahil nasa normal pa naman ang kondisyon ng ating temperatura. At inaasahan po natin na maaaring by December pa talaga natin maranasan itong malamig na panahon dito sa ating bansa. Kaya patuloy po natin yung aabangan sa mga susunod na mga araw. At ang panghuling katanungan na lamang po, Ms. Escolar, dahil nga po wala pong umiiral na apekto nitong hanging amihan o yung northeast monsoon dito po sa ating bansa. Kamusta po ang ating sea condition ngayon? Ligtas po ba ang pagta-travel by sea sa araw na ito ng Martes? At dahil po easterlies nga ang umiiral dito po sa ating bansa, na usually po associated po siya sa katamtamang lakas ng hangin, kaya naman po wala po tayong nakataas na gale warning sa anumang karagatan na kakapalibot po sa ating bansa. Kaya yung ating mga kababayang mangingisda, pwede po kayong pumalaot at maglayag ngayong araw. Okay, and po maraming salamat po sa mga impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at syempre mga dagdag kalaman para po sa ating mga manonood ngayong umaga. Nakasama po natin si Ms. Glyza Escolar na weather forecaster ng Pag-asa. At mga kababayan, sa puntong ito alamin na po natin anong oras kaya ang ating sunrise at ganoon din ang sunset. Sisikat po ang ating araw mamayang 6:01 ng umaga at ang sunset po natin 5:24 naman ng hapon. Sa ating moonrise, yun po ay 8:20 ng umaga at moonset po natin 8:06 ng gabi. Para naman sa ating face of the moon, inaasahan po natin ang pagpapakita nito po nga waxing crescent moon. Inaasahan po natin na less than half ang illumination ng ating buwan. Yan po sa darating ngayon pong araw na ito ng Martes, November 25, ay inaasahan po natin ng 11% illumination. At wala naman po ito gaanong epekto sa lagay po ng ating mga karagatan. At kaya naman sa puntong ito, alamin na po natin kung ano nga bang inaasahan po nating high tide at ganun din ang ating low tide. Base po ito sa Tidal Predictions courtesy of NAMRIA. Para po sa ating high tide, yan po ay 11:19 p.m. Yan po ay aabot ng 1.16 meters at ang low tide po natin 6:56 ng umaga, abot po ito ng negative 0.28 meters. At mga kababayan, naglabas naman po ng rainfall advisory ang Pag-asa. Yan po ay bandang 3:32 ng umaga ngayong araw. Inaasahan po natin na magpapatuloy itong may hinahaga sa katamtamang pag-ulan sa ilang bahagi po ng Leyte, kabilang po dyan ang Southern Leyte, pati na rin po dito sa may Abuyog, Mahaplag at pati na rin po sa may Tacloban City, dyan po yan sa bahagi nga ng Leyte. Ayon po sa Pag-asa, inaasahan po natin ang mga pag-ulang ito ay mararanasan sa loob po yan ng susunod na 2 hanggang 3 oras. Magbabalik pa po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.